Napansin mo na ba na ang pinakamalalim na sakit sa buhay ay hindi nagmumula sa mga kaaway o estranghero, kundi sa mga taong pinakamamahal natin? Mga kaibigan, kapareha, miyembro ng pamilya, sila mismo ang pinagmumulan ng mga pagkabigong lubos na sumisira sa atin. At ang pinakamalungkot na bahagi, ang mga hindi natututong harapin ito ay nauuwi sa buhay na puno ng sakit, sama ng loob, at sa huli, namamatay na may daladalang hinanakit sa halip na kapayapaan. Alam ni Marcus Aurelius ang huli sa tinatawag na 5 mabubuting emperador ng Roma, ito nang higit sa sinuman. Sa kabila ng pamamahala sa isang makapangyarihang imperyo, hinarap niya ang matitinding pagkawala. 11 sa 14 niyang anak ay namatay bago siya, at gayunpaman nagawa niyang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng pagdurusa. Isinulat niya sa kanyang Meditations ang isang landas patungo sa emosyonal na kalayaan na makakaiwas sa iyo na masira ng mga mahal mo. Ngayon, ibabahagi ko ang 12 tuntunin batay sa kanyang mga aral ng stoicismo na makakaprotekta sa iyong puso at makakaiwas na sirain ng mga gawa ng iba ang iyong buhay. Kung ilalapat mo ang mga tuntuning ito, makakahanap ka ng panloob na lakas na iilan lamang ang nagtataglay. Ngunit kung babaliwalain mo ang mga ito, nanganganib kang ulitin ang kwento ng libo-libo na, dahil nabitag ng hinanakit, ay nagkaroon ng malagim na katapusan. Isipin ang sakit ng isang taong lubos na nagtitiwala sa mahal sa buhay. Ibinibigay ang kanyang buong makakaya, ngunit sa huli ay nalaman na siya ay nilinlang, binigo o iniwan. Ang unang reaksyon ay paghihimagsik. Paano nagawa ito sa akin ng taong mahal ko? At sa puntong ito mismo, tayo inaanyayahan ng pilosopiya ni Marcus Aurelius na tingnan ng higit pa sa nakikita. Sinabi niya na hindi tayo dapat umasa ng pagiging perpekto mula sa mga tao dahil sila ay may kapintasan tulad din natin. Kapag hindi natin tinatanggap ang katotohanan ito, lumilikha tayo ng isang di nakikitang pasanin, isang imposibleng asahan na panatilihin, at ang pagbagsak ay nagiging hindi maiiwasan. Isipin ang buhay pamilya. Ilang ama at ina ang nabibigo dahil hindi sinunod ng kanilang mga anak ang eksaktong landas na pinangarap nila para sa kanila? Ilang mag-asawa ang nabubuhay ng nag-aaway dahil bawat isa ay umaasa na maging isang ideal na kapareha ang isa. Ang patuloy na paghingi ng ganito ay sumisira sa mga relasyon at lumilikha ng mga sama ng loob na nag-iipon sa paglipas ng panahon. Ang tunay na pag-ibig ay namumukadkad lamang kapag naiintindihan natin na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pag-asang maging perpekto, kundi ang mabuhay ng may mga kapintasan at piliin pa ring manatili. Ang modernong buhay ay nagbibigay sa atin ng maraming halimbawa nito. Ang social media, mga pelikula at mismo ang media ay nagbebenta ng ideya ng perpektong relasyon, masayang pamilya at pagkakaibigan na walang alitan. At ano ang nangyayari? Sinusimula ng mga tao na ikumpara ang sarili nilang buhay sa hindi makatotohanang pamantayang ito at nabibigo kapag nalaman nilang lubos na magkaiba ang katotohanan. Ilang mag-asawa ang naghihiwalay dahil iniisip nila na mas perpekto ang buhay ng iba kaysa sa kanila. Ang ilusyong ito ay sumisira sa mga tahanan. Dito nagiging praktikal ang karunungan ng stoicismo kapag tinanggap mo na walang sinuman ang makakatugon sa 100% ng iyong mga inaasahan, napalaya mo ang iyong sarili mula sa patuloy na sakit ng pakiramdam na niloko ng bawat kapintasan. Isinulat ni Marcus Aurelius na dapat nating ihanda ang ating sarili araw-araw upang harapin ang mga walang utang na loob, mayabang at masungit na tao. Sa unang tingin,
Maaring tunog pesimistiko, ngunit sa katunayan ito ay isang ehersisyo sa emosyonal na proteksyon. Kung gigising ako na alam kong haharapin ko ang mga kapintasan, kapag lumitaw ang mga ito, hindi ako nagugulat o nagagalit. Sa kabaligtaran, hinaharap ko ang mga ito bilang isang likas na bahagi ng buhay. At ang simpleng saloobing ito ay maaaring ganap na magpabago sa paraan ng ating pagtugon sa mga pagkabigo. Isang praktikal na halimbawa, isipin na naghanda ka ng espesyal na hapunan para sa isang miyembro ng pamilya at ang taong iyon ay halos hindi nagpasalamat, tila malayo at hindi man lang napansin ang iyong pagsisikap. Kung umasa ka ng pagkilala at papuri, lubos kang masasaktan ng saloobing ito. Ngunit kung naiintindihan mo na ang iba ay hindi laging magre-react tulad ng gusto mo, ang pagkabigo ay nagiging mas maliit at hindi ka kumakapit sa sama ng loob. Napagtanto mo na ginawa mo ang iyong makakaya dahil gusto mo at hindi dahil umaasa ka sa tugon ng ibang tao. Ang pagbabagong ito sa kaisipan ay may direktang epekto sa emosyonal na kalusugan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na karamihan sa mga pagkabigo ay hindi nagmumula sa aktwal na nangyari, kundi sa inaasahan nating nilikha bago pa man. Sa madaling salita, mas nagdurusa tayo sa kung ano ang iniisip nating dapat mangyari kaysa sa mismong katotohanan. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit dalawang tao ang maaaring dumaan sa parehong sitwasyon, ngunit nagre-react sa ganap na magkaibang paraan. Ang isa ay nagkikimkim ng galit at nakakaramdam ng pagtataksil, habang ang isa naman ay naiintindihan na hindi perpekto ang buhay at nagpapatuloy. Hindi maiiwasang isipin ang mga personalidad na sumuko sa bigat ng mga inaasahang ito. Mga sikat na nag-assume ng katapatan mula sa pamilya, suporta mula sa mga kaibigan, o pag-unawa mula sa publiko at nang hindi nila ito natanggap ay nag-collapse sa harap ng mga kamera. Ito ay isang malinaw na larawan kung paano ang kawalan ng paghahanda upang harapin ang di kasakdalan ng tao ay maaaring sumira kahit sa mga tila mayroon ng lahat. Ngunit mayroon din namang mga nakaka-inspirasyong halimbawa ng mga natuto na mamuhay ng may mga kapintasan ng iba at nakahanap ng kapayapaan. Isipin ang mga taong dumaan sa masakit na paghihiwalay at gayunpaman ay nagagawang panatilihin ang respeto at maging pagkakaibigan sa isang ex-partner. Naintindihan nila na hindi magiging perpekto ang isa. Tinanggap ang katotohanan iyon at hindi hinayaang lasunin nito ang kanilang mga puso. Ito ang lakas na itinuturo ng Stoicismo. Kapag huminto tayo sa pag-asa ng pagiging perpekto, humihinto tayo sa paggawa sa bawat pagkabigo bilang isang bukas na sugat. Sinisimulan nating makita ang mga kapintasan bilang bahagi ng pagiging tao, bilang refleksyon ng mga limitasyon na dala nating lahat. At ang bunga nito ay isang mas magaan na buhay dahil humihinto tayo sa pag-iipon ng mga hinaing at nagsisimulang gumawa ng puwang para sa pag-unawa at maging sa pagpapatawad. Ito ay isang ehersisyo na sulit isagawa ng may kamalayan. Sa buong linggo, tuwing bibiguin ka ng isang malapit na tao, sa halip na mag-react ng may galit, tanungin ang sarili kung hindi ka ba humihingi ng pagiging perpekto mula sa isang hindi perpektong tao. Ang simpleng pagninilay na ito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapalaki ng nakakapanira na sama ng loob o paglinang ng nagpapalaya na kapayapaan. Isa sa pinakamalaking sanhi ng pagdurusa ng tao ay ang pagsubok na kontrolin ang hindi kailanman mapapasa ating mga kamay. Sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Realisahin ito at makakahanap ka ng lakas. Ang simpleng pahayag na ito ay naglalaman ng isang makapangyarihang prinsipyo. Karamihan sa sakit na ating nararamdaman ay hindi nagmumula sa nangyayari sa atin,
kundi sa kung paano tayo nagre-react sa nangyayari sa atin. At karamihan sa mga tao ay nabubuhay pa rin na para bang kaya nilang utusan kung paano kumilos ang iba, kung ano ang nararamdaman nila o kung ano ang kanilang desisyon. Ito ang pinakamabilis na landas patungo sa pagkabigo. Ilang oras o kaya'y araw na ang ginugol mo sa pag-iisip muli ng isang pagtatalo sa iyong isip. Iniisip kung ano ang sanay sinabi mo ng iba para baguhin ang kalalabasan. Para bang ang iyong isip ay naiipit sa isang walang katapusang pag-uulit, bumabalik sa nakaraan at sinusubukang baguhin ang wala na sa iyong abot. Ang resulta ay emosyonal na pagod na kumukuha ng iyong enerhiya at nagnanakaw sa iyong kapayapaan. Kapag naiintindihan mo na imposibleng kontrolin ang mga panlabas na aksyon, ngunit lubos na posible na kontrolin ang iyong tugon, nagsisimulang gumaan ang buhay. Sa praktikal na paraan, makikita ito sa mga karaniwang sitwasyon tulad ng isang katrabaho na kumikilos ng hindi patas o isang kapareha na tumutugon ng malamig. Kung ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa pagbabago, kung paano kumilos ang taong iyon, lagi kang magiging vulnerable. Ngunit kung ipopokus mo ang iyong enerhiya lamang sa kung paano ka magre-react, nagsisimula kang mamuhay sa isang mas matatag na paraan. Kung may nagtrato sa iyo ng masama at nagpasya kang hindi dalhin ang kasalanang iyon sa loob mo, nawawala ang kapangyarihan ng taong iyon, nasaktan ka. Para kang nagtatakip ng iyong puso laban sa masamang hangarin o pagwawalang bahala ng iba. Ang pilosopiyang ito ay hindi lamang maganda, ito ay napatunayan sa praktika. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang mga taong natututo na mag-focus lamang sa kung ano ang nasa ilalim ng kanilang kontrol ay nagpapakita ng mas mababang antas ng pagkabalisa at depresyon. Nangyayari ito dahil hindi nila sinasayang ang kanilang sarili sa mga laban na hindi nila kailanman mapapanalo. Sa madaling salita, kapag naiintindihan mo na hindi mo makokontrol ang nasa labas, napalaya mo ang iyong sarili mula sa pangangailangan na magdusa para sa lahat. Nakakatuwang obserbahan ang mga halimbawa ng mga taong isinagawa ito sa gitna ng personal na trahedya. Isipin ang isang taong hindi inaasahang nawalan ng trabaho. Natural na makaramdam ng kalungkutan at maging galit, ngunit ang pagpipilit na magtanong ng bakit nangyari ito sa akin ay nagpapahaba lamang ng pagdurusa. Ang isang isip na sinanay sa stoicismo ay hindi nag-aaksaya ng oras sa mga tanong na walang sagot. Sa halip, inililihis nito ang enerhiya sa kung ano ang maaaring gawin mula sa puntong iyon. Pag-update ng resume, paghahanap ng mga bagong oportunidad, pag-aaral ng isang kasanayan. Ang paglilipat na ito ang naghihiwalay sa mga lumulubog sa pagdadalamhati mula sa mga nagagawang bumangon ng mas mabilis. Imposibleng hindi maalala ang mga kilalang personalidad na pinili ang landas na ito. May mga tao na kahit pagkatapos ng mga hindi na mababawing pagkawala ay nanatiling payapa at naging inspirasyon sa milyon-milyong tao. Hindi nawala ang sakit, ngunit ang focus ay inilagay sa tugon, hindi sa pangyayari. Ito mismo ang saloobin na nagpapalit sa mga trahedya tungo sa mga patotoo ng lakas. Ngayon, isipin ang kabilang panig. Kapag ang isang tao ay nabubuhay sa pagtatangkang kontrolin ang lahat at ang bawat isa, ang resulta ay laging isang mapait na puso. Ang mga humihingi na kumilos, ang iba ayon sa kanilang mga pamantayan, ay nauuwi sa pag-iipon ng mga pagkabigo. Ito ay tulad ng pagnanais na kontrolin ang hangin o ang dagat. Gaano man karami ang iyong subukan, hindi kailanman susunod ang mundo sa iyong mga inaasahan. Kaya naman itinuro ni Marcus Aurelius na ang tunay na lakas ay nasa pagkontrol sa sarili, hindi sa iba. Sa pang-araw-araw na buhay, ang paglalapat nito ay maaaring tila mahirap, ngunit doon mismo nakakakuha ng kapangyarihan ng ehersisyo.
Isipin na ikaw ay nasa trapiko at may isang nagmamaneho ng agresibo na biglang sumingit sa harap mo. Ang agarang instinto ay gumanti, bumusina o magmura. Ngunit kung naaalala mo na wala kang kontrol sa mga aksyon ng taong iyon at magpasya sa halip na huminga lamang ng malalim at magpatuloy, maiiwasan mong sirain ng galit ang buong araw mo. Ito ay isang maliit na detalye, ngunit ang kabuuan ng maliliit na kilos na ito ay ganap na nagpapabago sa kalidad ng iyong buhay. Nagdudulot din ang paninindigang ito ng isang nakatagong benepisyo. Sa pagpokus sa kung ano ang makokontrol mo, nakikita ka ng iba bilang mapagkakatiwalaan, balanse at maging mas matalino. Sa mga lugar ng trabaho, halimbawa, ang mga individual na nananatiling kalmado sa panahon ng krisis ay kadalasang itinuturing na likas na pinuno dahil nagbibigay sila ng inspirasyon at tiwala kapag nalilito ang lahat. At upang ang mensaheng ito ay patuloy na makarating sa iyo at sa mas marami pang tao na nangangailangan ng ganitong uri ng pagmumuni-muni, mahalagang mag-subscribe ka sa channel at i-like ang video na ito. Hindi lamang ito formalidad, ito ang magtitiyak na kumalat ang nilalaman at lumago pa ang komunidad na ito. Sa pagsuporta sa ganitong paraan, nakakatulong ka upang ang mga aral na nakapagpabago na ng buhay ng milyon-milyon ay manatiling abot kamay sa mga pinakanangangailangan nito. Kung sisimulan mong obserbahan ang mga sitwasyon sa iyong buhay na may ganitong pananaw, mapagtatanto mong hindi man tuluyang nawawala ang sakit, nawawala naman ito ng kapangyarihang kontrolin kung sino ka. Ang mga pananakit, pagkabigo at kawalang katarungan ay patuloy na mangyayari sapagkat bahagi ito ng buhay ng tao. Ngunit ang pagpili kung hahayaan mong dominahin ka nito o manatiling matatag ng may kapayapaan ay palaging sa iyo. Ito ang tunay na kalayaang inilarawan ni Marcus Aurelius, ang hindi umasa sa panlabas na mga pangyayari upang mabuhay ng may lakas at kapanatagan. Sinabi ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nababagabag ng anumang panlabas, ang sakit ay hindi dahil sa mismong bagay, kundi sa pagtataya mo dito. At ito ay may kapangyarihan kang bawiin anumang sandali. Inaanyayahan tayo ng sipin na ito na magnilay kung paano natin tinatanaw ang mga sitwasyong nakakaapekto sa atin. Kadalasan, hindi ang mismong kilos ang nakakasakit sa atin, kundi ang bigat na ibinibigay natin dito. Ang maaaring isang walang halagang detalye sa isang tao ay maaaring maging pasanin na dinadala ng iba sa loob ng ilang araw o kahit mga taon. Ang pagkakaiba ay nasa pananaw. May tendensya ang isip ng tao na palakihin ang mga problema. Ang isang naantalang mensahe ay maaaring madama bilang pagtanggi. Ang isang simpleng kritisismo ay maaaring maging patunay ng kawalang halaga. Ang pagliban sa isang okasyon ay maaaring bigyang kahulugan bilang kawalan ng pagmamahal. Ilang away pamilya na ang nagsimula dahil sa maliliit na pagkakamali na pinalaki sa interpretasyon. At ilang relasyon na ang natapos dahil hindi na ilagay sa tamang pananaw ang isang galaw na sana ay mas madaling naunawaan. Para itong pagtingin sa isang maliit na bato sa daan sa pamamagitan ng magnifying glass. Kung nakikita mo itong pinalaki, tila hindi ito malalampasan. Ngunit kung titingnan mo ito sa tunay nitong proporsyon, mapagtatanto mong ito ay maliit lamang, madaling maiwasan. Hindi ito nangangahulugang pagwawalang bahala sa lahat ng nasa paligid natin. Sa halip ay matuto tayong pumili kung saan ilalagay ang bigat ng ating atensyon. Kapag sinabi ng isang tao ang isang matalas na salita, maaari kang magpasya kung ito ay itatago sa loob mo na parang lason o hahayaan itong maglaho na parang malalayong alingaw-ngaw. Pinaalalahanan tayo ni Marcus Aurelius na ang paghuhusga ay sa atin, hindi sa ibang tao.
Tayo ang nagpapalit ng mga panlabas na kilos sa isang bagay na nakapipinsala o sa isang bagay na lumilipas lamang. Isang simpleng halimbawa ay ang karanasan ng maraming tao sa lugar ng trabaho. Isipin ang isang amo na bihirang pumuri ngunit palaging nagtuturo ng mga pagkukulang. Para sa ilan, ito ay maaaring isang dagok sa kanilang pagpapahalaga sa sarili, isang tanda na hindi sila magiging sapat. Para sa iba, ito ay maaaring isang pagkakataon lamang upang bumuti sa mga partikular na aspeto nang hindi ito dinaramdam ng personal. Ang pagkakaiba ay wala sa amo, kundi sa kung paano binibigyang kahulugan ng bawat tao ang kanyang saloobin. Nagkakaroon ng mas malaking kapangyarihan ang aral na ito kapag naaalala natin na marami sa pagdurusa ng tao ay nagmumula sa nililikha ng isip. Ang pagkabalisa, halimbawa, ay pinapakain ng mga sitwasyon na hindi pa nga nangyayari. Bumabara ang puso, nawawala ang tulog, lahat dahil sa mga sitwasyong umiiral lamang sa imahinasyon. Kapag napagtanto mong maaari mong baguhin ang iyong pananaw, matutuklasan mong marami sa mga halimaw na nakakatakot sa iyo ay anino lamang. Imposibleng hindi isipin ang mga taong natalo sa laban na ito laban sa kanilang sariling isip. May mga nakamit ng kasikatan, pagkilala at paghanga ng publiko, ngunit hindi pa rin makontrol ang bigat ng mga kaisipang kanilang dinadala. Kung walang kakayahang ilagay sa tamang pananaw ang kanilang panloob na mga sakit, sila ay tuluyang nadumina nito. Ipinapakita nito na walang saysay ang panlabas na tagumpay kung sa loob ng ating sarili hindi natin mapatahimik ang mga pinalaking paghuhusga. Mamumuhay tayo bilang mga bilanggo sa isang hindi nakikitang hawla. Sa kabilang banda, kapag nagawa nating ilapat ang pananaw na ito, matutuklasan natin ang kahangahangang kalayaan. Isipin ang isang mag-asawa kung saan ang isang tao ay umuwi ng pagod at sumagot ng matalas. Sa halip na bigyang kahulugan ito bilang tanda ng nawawalang pagmamahal, maaaring piliin ng kabilang tao na isipin na ang kanyang kapareha ay nagkaroon lamang ng mahirap na araw. Ang simpleng mental na pagsasaayos na ito ay nakakaiwas sa mga pagtatalo, sama ng loob, at nagbubukas ng puwang para sa dialogo. Ito ang tamang pananaw na nagpapabago ng problema tungo sa isang pagkakataon para sa pag-unawa. Ang kapangyarihang ito ay nagpapakita rin sa panloob na katahimikan. Kapag natuto tayong salain kung ano ang tunay na mahalaga, ang isip ay tumitigil sa pag-iisip ng bawat negatibong detalye at nagsisimulang mas magpahinga. Direktang nakakaapekto ito sa kalusugan. Napatunayan na ng pananaliksik na ang mga taong mas mahusay sa pagre-relativize ng mga problema ay may mas mababang antas ng cortisol, ang stress hormone, at mas mahabang buhay. Sa madaling salita, ang pagkatuto na magbigay ng tamang bigat sa mga pangyayari ay hindi lamang nagpapanatili ng iyong kapayapaan, kundi nagpapahaba rin ng iyong buhay. Ang paglinang ng kasanayang ito ay nangangailangan ng pagsasanay. Isang simpleng paraan ay, sa tuwing may bumabagabag sa iyo, tanungin mo ang iyong sarili, magiging mahalaga pa ba ito pagkalipas ng isang taon o kahit isang buwan mula ngayon? Kadalasan, ang sagot ay hindi. At kung hindi ito magiging mahalaga sa hinaharap, bakit mo hahayaan itong sirain ang iyong kasalukuyan? Maaaring tila maliit ang pagmumuni-muni na ito, ngunit lubos nitong binabago kung paano mo tinitingnan ang mundo. Kapag nagsimula kang makita ang buhay sa pamamagitan ng lente na ito, humihinto ka sa pagiging bihag ng mga salita at kilos ng iba. Natuto kang mabuhay ng mas magaan, ng walang gaanong sama ng loob at ng mas balanse. Ang sikreto ay hindi sa pagbabago ng iba, kundi sa pagbabago ng kahalagahang ibinibigay natin sa mga bagay. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang sakit ay hindi nagmumula sa nangyayari,
kundi sa kung paano natin pinipiling tingnan ang nangyayari. At ang kapangyarihang iyon ay palaging nasa ating mga kamay. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa hindi emosyonal na pag-asa sa anumang nasa labas ng ating sarili. Naunawaan niya na kapag ibinaba natin ng buo ang ating kaligayahan sa mga kamay ng ibang tao, nagiging mahina tayo sa bawat pagbabago ng kalooban, bawat matalas na salita o bawat pagkawala. Para bang ipinasa natin ang susi ng ating kapakanan sa isang taong maaaring gamitin ito ng walang pananagutan. Kaya naman sinabi niya na ang karunungan ay nasa pagmamahal ng hindi kinukulong ang sarili, sa pakikipag-ugnayan ng hindi nawawala ang sariling esensya. Ang pagmamahal ng walang pag-asa ay hindi nangangahulugang pagiging malamig o malayo, sa halip kabaligtaran. Nangangahulugan ito ng pagmamahal ng buong buo na hindi mo kailangang humingi ng anuman kapalit upang madama ang pagiging buo. Kapag pumasok ka sa isang relasyon na umaasa na pupunan ng ibang tao ang mga kulang sa iyong buhay, lumilikha ka ng isang hindi makatwirang pasanin para sa taong iyon. Nagdudulot ito ng mga kahilingan, selos, kawalan ng tiwala at tiyak na sakit. Ngunit kapag binuo mo ang iyong kaligayahan mula sa loob palabas, nagsisimula kang magmahal ng malaya nang hindi ito ginagawang kulungan. Sa pang-araw-araw na buhay, ang aral na ito ay makikita sa mga simpleng sitwasyon. Isipin ng isang taong umaasa na ang kanyang kapareha ay palaging available, agad na sumasagot sa mga mensahe at nagpapakita ng patuloy na atensyon. Kapag hindi ito nangyari, ang tao ay nakakaramdam ng pagtanggi at lumilikha ng mga pagtatalo na kadalasang walang batayan. Ang pag-asa na ito ang nagpapalit ng relasyon sa pinagmumulan ng paghihirap. Ngayon, isipin ng isang taong nauunawaan na ang kanyang kapareha ay may sariling buhay, trabaho at mga responsibilidad. Ang taong ito ay hindi nakakaramdam ng pagkabawas dahil sa panandaliang pagkawala, sapagkat hindi sila umaasa dito upang makaramdam ng halaga. Ang pagkakaibang ito ay lubos na nagpapabago sa kalidad ng relasyon. Ang tuntunin na ito ay nalalapat din sa mga pagkakaibigan. Maraming tao ang nagdurusa kapag napagtanto nilang hindi natutugunan ng isang kaibigan ang kanilang inaasahang pagiging malapit o dedikasyon. Ilang beses na ba nating narinig ang isang taong nagsabing nasaktan sila dahil hindi sila naimbitahan sa isang pagtitipon o hindi nakatanggap ng tawag sa kanilang kaarawan? Kapag may pag-asa, bawat detalye ay nagiging dahilan ng sama ng loob. Ngunit kapag may emosyonal na kapanahunan, ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa maliliit na galaw, kundi sa katatagan ng ugnayan. Ang pagmamahal ng walang pag-asa ay nangangahulugang pagpapahalaga sa kung ano ang totoo nang hindi humihingi ng perpekto. Pinaalalahanan tayo ni Marcus Aurelius na hindi natin maaaring ilagay ang ating kapayapaan sa mga panlabas na salik, sapagkat ang lahat ng panlabas ay hindi matatag. Nagbabago ang mga tao, nagbabago ang mga pangyayari, hindi tiyak ang buhay. Kung ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa pag-uugali ng iba, mamumuhay ka sa isang patuloy na estado ng kawalan ng katiyakan. Ngunit kung ito ay nakasalalay sa iyong kakayahang mapanatili ang panloob na balanse, wala at walang sinuman ang magkakaroon ng kapangyarihang sirain ito. Mahalagang tandaan kung gaano karaming kwento ng paghihirap ng publiko ang nagmula nga sa emosyonal na pag-asa. Ang mga relasyon ng mga celebrity na nagtapos ng magulo at naging iskandalo ay mga halimbawa kung paano ang paghahanap ng pagiging buo sa iba ay maaaring magdulot ng matinding pagkabigo. Para bang nais ng bawat panig na kunin mula sa isa ang hindi nila makita sa kanilang sarili.
at ang resulta ay isang siklo ng sakit at mga akusasyon. Sa kabaligtaran, nakikita natin ang mga taong nagpapahiwatig ng ideya ng kalayaan at kapanahunan sa pag-ibig. Ang mga individual na hayagang nagsasabi tungkol sa katotohanan, ang papel ng isang kapareha ay hindi upang punan ang mga kulang, kundi upang ibahagi ang kaligayahan na binuuna ng bawat tao sa loob ng kanilang sarili. Ang saloobing ito ay humahantong sa mas matibay at malusog na mga relasyon sapagkat ang ugnayan ay nakabatay sa kasaganaan, hindi sa pangangailangan. Ang aral na ito ng Stoicismo ay may malalim ding epekto sa kung paano natin haharapin ang pagkawala. Kapag pumanaw ang isang minamahal, maging sa pamamagitan ng paghihiwalay o maging ng kamatayan, ang mga taong binuo ang kanilang kaligayahan ng buo sa pag-asa ay nawawasak. Sa kabaligtaran, ang mga natuto na linangin ang pagmamahal ng walang pagkulong ay nagdurusa sa likas na sakit ng pagkawala, ngunit nakakahanap ng panloob na lakas upang magpatuloy. Hindi nito inaalis ang kalungkutan, ngunit pinipigilan nito na maging isang hindi matatakasang kalaliman. Ang pagsasagawa nito ay nangangailangan ng pang-araw-araw na kamalayan. Ang pagmamahal ng walang pag-asa ay hindi isang bagay na nangyayari kaagad, kundi isang patuloy na pagpili. Ito ay tungkol sa pagmamasid sa iyong mga kaisipan at pagtukoy kung ang iyong mga kilos ay nagmumula sa isang lugar ng kalayaan o mula sa matinding pangangailangan. Ito ang tanong sa sarili. Nagmamahal ba ako dahil talagang nais kong ibahagi ang pinakamabuti sa aking sarili o dahil ba sa matinding pangangailangan ko sa ibang tao para maging ganap ako? Ang ganitong pagsusuri sa sarili ay makaiiwas sa maraming sakit ng damdamin at makapaglilinang ng mas tunay na relasyon. Ang isang praktikal na paraan upang sanayin ang kakayahang ito ay ang hamunin ang sarili na mag-alay ng pagmamahal, atensyon at pag-aaruga sa isang tao nang walang anumang pag-asa ng agarang pagkilala. Maaari itong pagluluto ng pagkain, pagpapadala ng mensaheng nagbibigay suporta o simpleng tunay na pakikinig sa kung ano ang ibinabahagi ng ibang tao. Kapag ginawa mo ito ng walang pasubaling hinihingi ang anumang kapalit, matutuklasan mong ang pag-ibig ay nagiging isang mas magaan na karanasan. Matututunan mong magbigay dahil sa tunay na pagnanais, hindi dahil sa pangangailangan. Ito ang naglalarawan sa pilosopiya ng Stoicismo, ang paglinang ng panloob na kalayaan na nagbibigay daan sa atin upang maranasan ang malalim at makabuluhang relasyon ng hindi nagiging palaasa. Mahalin ng buo, ngunit hindi mapag-angkin. Unawain na ang buhay ay likas na hindi perpekto, ngunit ang tunay na lakas ay nasa pagpapanatili ng kapanatagan sa gitna ng di kasakdalan na iyon. Gaya ng itinuro ni Marcus Aurelius, ang tunay na kagalingan ay hindi nagmumula sa panlabas na kalagayan, kundi sa kung ano ang nililinang natin sa ating sarili. Kaya kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, mangyaring ibahagi ito sa isang espesyal na tao o sa sino man sa tingin mo ay kailangang marinig ang mga salitang ito ngayon. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin. Laging isang kasiyahan ang ibahagi ang mga kaalamang ito sa inyo. Magkikita-kita tayo sa susunod na video.